Mapagpalang araw sa iyo, Ate Che. Noong panahon ng bakasyon, napagpasyahan naming mag-asawa ni Zandro na dalhin ang aming mga anak na sina Jonard at Justine pabalik sa probinsya ng Bicol, lugar kung saan lumaki at nagkaisip ang aking asawa. Sa panahong iyon, nagdadalang tawa ko sa aming pangatlong anak. 3 buwan pa lang ang aking tiyan, kaya hindi pa matukoy kung lalaki o babae ang dinadala ko. Inasahan namin na magiging payapa at masaya ang pananatili roon. Makakapagpahinga kami mula sa ingay at gulo ng syudad at makakapiling namin ng matagal ang nanay Seferina, ang ina ni Zandro at aking biyenan. Payapa at sariwa nga ang hangin sa baryo. Tila tahimik at payapa ang lahat sa unang tingin, ngunit mula pa lamang sa aming unang linggo, may isang matandang babae na laging napapansin ko, si Apong Huling. Nakatira siya sa pinakadulong bahagi ng baryo, sa isang lumang bahay na napapaligiran ng matataas na damo at malalagong puno ng niyog na halos tumatakip na sa kabuuan nito. Madalas siyang dumadaan mismo sa tapat ng bahay na tinutuluyan namin. Kapag nakikita niya ako, agad siyang lalapit, ngingiti ng malawak at dahan-dahang hahawakan at haplusin ang aking tiyan ng paulit-ulit. Babae iyan, Ma'am Tere, laging sabi niya sa boses na malambing ngunit tila may nakatagong bigat at kakaibang tingin. Napakalusog, napakaganda, napakabuti ng kalagayan niya sa loob mo. Hindi ko maipaliwanag, ngunit tuwing dumidampi ang kanyang kamay sa aking tiyan, parang naninigas ang buong katawan ko at nanginginig ako sa kaba. Ang mga mata niya, hindi ito normal. Parang hindi ako ang tinitingnan niya, kundi ang batang nasa sinapupunan ko pa lamang. May kislap doon na nakakatakot, parang matagal na niyang inaasam na makita ang ganyang kalusog na sanggol. Minsan ay tatayo lang siya ng matagal sa tapat ng bahay namin, nakatitig ng walang kurap, hindi gumagalaw at hindi nagsasalita, hanggang sa may tumawag sa kanya o mapansin siya ng ibang tao. Iba talaga ang tingin niya, mapusok, matalim at puno ng kakaibang interes. Napapansin din ito ni Zandro at pareho kaming nagtataka at kinakabahan sa tuwing makikita namin siya. Isang gabi, tinawag kami ni Nanay Seferina sa kanyang silid. Seryoso ang mukha niya at seryoso rin at may halong pangamba ang kanyang boses habang nagsasalita. "Anak Tere, mag-ingat kayo ng mabuti." Panimula niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Tila may binabantayan sa dilim. "Simula pa lang noong dumating kayo, masama ang aking pakiramdam. At lalo na kapag nakikita ko si Apong Huling na laging lumalapit sa iyo at humahaplos sa iyong tiyan." "Bakit po, nanay?" tanong ni Zandro na puno ng pagtataka. Ano po ba ang mayroon sa kanya? Bumuntong hininga ng malalim si Nanay Seferina at bumulong na parang takot na marinig ng iba ang kanyang sinasabi. Matagal nang usap-usapan dito sa baryo. May hinala ang lahat na may kakaibang gawi siya at may kaugnayan sa mga nilalang ng gabi. Hindi man kami tiyak na tiyak at walang nakakita ng patunay, pero marami na ang napansin. Noon pa man, may mga hayop na natatagpuan sa paligid ng kanyang bahay. Mga baboy, manok o kambing. Nawakwak ang tiyan at inubos ang laman loob. Sinasabi nilang gawa iyon ng mga aswang at siya ang laging napagbibintangan. Iwasan niyo siya hanggat maaari. Ang mga buntis at sanggol daw ang gusto nilang puntiryahin. At alam niya na may dinadala kang buhay na napakalusog. Nanlamig ang buong katawan ko nang marinig ko iyon. Doon ko nalubusang naintindihan kung bakit ganoon ang pakiramdam ko tuwing nakikita o nadidampian niya ako. Mula noon, nagbago na ang lahat at nawala ang dating kapayapaan. Tuwing gabi, may maririnig kaming mga kaluskos sa bubungan, sa ilalim ng bahay at sa paligid ng mga bintana, mga ingay na parang may gumagalaw o dumadaan. Sabi nila ay mga ibon na lumilipad at dumarapo. Madalas din kaming makarinig ng huni ng ibon na umaalingaungaw. Minsan ay napakalakas at malinaw, sabi ng mga taga-baryo, kapag ganoon ay nasa malayo pa lamang sila.
Pero minsan naman ay mahina, garalgal at parang nasa tabi na mismo ng bahay, iyon daw ang senyales na malapit na sila sa inyo. Napapansin din namin na may mga ibon na laging dumadapo sa matataas na puno ng niyog sa paligid ng bahay namin. Tahimik lang silang nakadapo, nakatingin pababa at tila nagbabantay. Sabi ni Nanay Seferina, iyan daw ang mga sinasabing kasama o tagapagmasid ng mga aswang. At kapag marami sila o matagal na nakadapo, senyales iyon na may binabantayan silang gustong puntiryahin. Ipinagbili ni Nanay Seferina sa amin na maging maingat. Huwag matutulog nang nakabukas ang bintana o pinto. Laging lagyan ng bawang at asin ang mga sulok ng bahay at aming higaan. At huwag kaming lalabas kapag gabi na. Lahat ito ay sabi-sabi lamang at walang sapat na patunay. Pero dahil sa takot at sa mga naririnig namin tuwing gabi, nakakatakot pa rin at nakakapangilabot isipin. Isang gabi, hating gabi na at tulog na ang lahat, nagising ako dahil sa matinding sakit ng tiyan at kakaibang pakiramdam na parang may nakamasid sa akin. Ramdam ko ang matinding lamig na gumapang mula sa paa ko hanggang sa buong katawan ko. Pagdungaw ko ng dahan-dahan sa bintana, nakita ko siya. Si Apong Huling, nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng niyog na nasa tapat mismo ng bahay namin. Nakatingin siya diretso sa kinaroroonan ko. Seryoso ang mukha at tila may binubulong sa sarili. Sa ibabaw ng puno, maraming ibon ang nakadapo at tahimik na nakatingin din sa ibaba. Kahit walang kakaibang anyo o lumilipad, nakakatakot pa rin siyang tingnan dahil sa tindi ng kanyang titig at sa mga kwentong narinig namin tungkol sa kanya. Gumising ako nang nanginginig sa takot. Agad na tumayo si Sandro at mabilis na tiningnan ang buong paligid at labas ng bahay. Umalis na si Apong Huling, pero narinig pa rin namin ang mahina at garalgal na huni ng ibon na tila hindi lumalayo. Kailangan nyo nang umalis agad, mariing sabi ni Nanay Seferina kinabukasan habang nagmamadali kaming mag-impakin ng aming mga gamit. Kahit sabi-sabi lang ang lahat, hindi ko kayang ipagsapalaran ang kaligtasan nyo at ng dinadala mo. Alam kong hindi siya titigil at hindi siya bibitaw hanggat nandito kayo. Habang maaga pa, habang ligtas pa kayo, umalis na kayo at huwag na kayong babalik dito sa loob ng mahabang panahon. Takot na rin sina Jonard at Justine dahil naramdaman at narinig din nila ang mga kaluskos at huni tuwing gabi. Bago kami tuluyang umalis, binigyan kami ni Nanay Seferina ng mga anting-anting at mga halamang gamot na ginagamit nilang pananggalang ayon sa kanilang nakagawian. Muli niya kaming binalaan na maging maingat sa daan. Habang umaalis ang aming sasakyan, nakita ko muli si Apong Huling sa dulo ng kalsada. Nakatayo sa ilalim ng mga puno ng niyog at nakatingin ng diretsyo sa amin. Ang mukha niya ay puno ng sama ng loob dahil paalis na kami at hindi niya nagawa ang anumang masama. Habang lumalayo kami, unti-unting nawala ang kanyang anino at ang bahay niyang puno ng mga kwento at hinala sa likuran namin. Mahaba, madilim at nakakakilabot ang naging paglalakbay namin pauwi. May mga pagkakataong parang may naririnig kaming huni o kaluskos sa gilid ng kalsada. Pero dahil sa aming pagmamadali at pag-iingat, nakatawid kami ng ligtas palabas ng Bicol. Pagkarating namin sa syudad, doon lang kami nakahinga ng maluwag at nakaramdam ng tunay na kapayapaan. Ligtas kaming lahat, ako, si Sandro, sina Jonard at Justine, at higit sa lahat, ang batang dinadala ko sa aking sinapupunan. Hindi na kami muling bumalik sa probinsya noon at hanggang ngayon, tuwing maaalala ko ang mga mata ni Apong Huling, ang mga huni ng ibon at ang mga pangyayaring iyon, nanginginig pa rin ako sa takot. Alam kong sa mga liblib na lugar, marami pang sabi-sabi at kwento tungkol sa mga nilalang ng gabi. Walang sapat na patunay, pero sapat na para magdulot ng takot at pangamba. Ngunit salamat sa Diyos at sa pagmamahal at pag-iingat namin sa isa't isa, nakaligtas kami at nakauwi ng buhay at ligtas.